Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para... Hello mga kapuso, narito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid po ng mga ganap dito sa Abot Kamay na Pangarap. Sa pag-uusap nga nila Moira at Zoe, dahilan nga po sa nakauwi na itong si Moira, ay sinabi ni Zoe na pakanalang nila yon na ilaglag niya itong si Moira para sa ganun nga ay siya ang kampihan ng kanyang daddy para daw hindi silang dalawa ang mapalaya sa kanilang bahay. Samantala, tinawagan naman ni Giselle si Lynette upang tanungin kung ano ang mga nangyari dahilan nga po sa nakita niya sina Moira at Zoe sa isang restaurant, dahilan nga po sa hotel na sila tumuloy mag-ina. At dito na nga naikwento ni Lynette kay Giselle na pinalayas ni Robert si Moira dahilan na rin sa nalaman na nila na si Moira nga ang nagtulak kay Doc RJ doon sa hagdanan dahil dito sa CCTV. Dito na nga galit na galit si Giselle kay Moira, agad niya itong nilapitan mga kapuso at talaga namang nilublob ni Giselle itong si Moira doon sa pagkain niya na nasa lamesa. Ay naku, oo, wala naman magawa si Zoe dahil nga po sa hindi naman niya kaya ang lakas ng kanyang tita Giselle. Samantala, pinuntahan o magkasama naman sina Annalyn at Dr. RJ na pumunta nga sa kanilang bahay. Dito na nga tinawagan ni Annalyn si Lynette upang ipaalam na nandoon siya sa bahay nila Doc RJ. Ayaw sana ni Lynette, ngunit sinabi naman ni Doc RJ na wala doon si Zoe pati na rin si Moira dahil nga pinalayas na niya ito, kung kaya't pumayag na rin si Lynette. At dito na nga po biglang dumating si Zoe sa kanilang bahay at nagtaka nga siya kung bakit nandoon si Annalyn at aawayin na naman niya itong si Annalyn. Ngunit darating naman po itong si Doc RJ at dito na nga malalaman kung ano talaga ang pag-uugali ni Zoe dahil nga sa pang-aaway niya dito kay Annalyn at magagalit nga si Zoe dahil pinakialaman daw ni Annalyn ang kanyang mga gamit. O diba mga kapuso, dito na rin mararaman ni Doc RJ na nagkunwari lamang si Zoe na galit siya dito kay Moira. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.